Hello, good afternoon, and mega love shoutout sa lahat po ng ating mga viewers sa sulok ng mundo. Ito na naman po si Kapitana ni Hines ang magbigay na naman ng another reaction na naman dito sa mga ganap-ganap sa buhay ni Diwata. Ayan, so ayun na nga guys, kung nakikita natin yung bagong opening ng bagong branch, no? Or rather, ang opening ng bagong branch ng Diwata, Paris Overload doon sa Quezon City ay sobrang successful po guys at talaga naman dinumog ng mga tao. And of course, no, mangha is yung talagang yung suporta ng mga big content creators kay Diwata hindi po talaga nawawala, 'di ba? Despite doon sa mga bashing, despite doon sa mga discrimination, despite doon sa mga criticism na natanggap ni Diwata, makikita mo talaga na lalo po siyang binibless and lalong mas madami po ang sumusuporta sa kanya. And take note, naging guest niya doon sa kanyang ribbon cutting yung mayor at saka yung vice mayor ng nasabing lugar. And then siyempre doon si Aramina and talagang pinuri-puri ni Aramina at binigyan pa ng advice na hayaan na lang yung mga buzzers kasi siyempre buzzers as always buzzers at talagang tama nga naman no pag talagang maraming bunga isang puno ay pilit po yan pinabato, di ba? So pinupukol. So ayan guys no, karamihan kasi sa mga buzzers ay talagang doon lang sila tumitingin sa negative side. Pero ako, tinitingnan ko kasi kung ano yung mga mas advantage or doon sa mga positive side kasi tingnan nyo guys no, doon sa mga nagbibigay ng tulong kay Diwata, lalong-lalo na si Rosmar na nagbigay ng 1M, hindi po yun sinayang ni Diwata, di ba? Talagang nilagay sa tama yung pera na yon, hindi niya nilustay, hindi mo naman makikita na maluho si Diwata, although na yes, kung tingnan mo, nag-iba yung estado ng buhay niya, nag-iba yung estado ng aura niya, ng personalidad niya, pero karamihan naman doon is bigay ng mga ibang mga sumusuporta sa kanya or ng mga supporters. So doon sa mga nagbibigay ng mga cash kay Diwata, talaga pong binibigyan niya ng halaga. Kaya naman, nai-inspire din yung ibang mga big content creator or yung ibang mga supporters na magbigay pa ng tulong. Kasi talaga nakikita nila na yung tulong na binibigay nila kay Diwata, binibigyan niya po na talaga ng pagpapahalaga. So doon sa mga perang naipon niya, nabigay ng mga supporters, ay talaga pong nilagay niya doon sa mga may katuturan. Ito nga po yung pag-expand ng kanyang business nung nagkaroon siya ng expansion or another branch ng kanyang Paris Overload. Napakalaking oportunidad po ito para doon sa mga kasamahan niya or doon sa mga kababayan natin na magkakaroon po ng trabaho, di ba? So, tingnan natin yung positive side, di ba? Na marami po ang benefits, lalong-lalo na doon sa mga dating mga kakilala niya, kaibigan niya, kasamahan niyang nakatambay lang at walang trabaho, yung mga jobless, di ba? Yung mga homeless, yung mga tambay, na nagkakaroon po ng oportunidad at nabigyan po ng pagkakataon na makapagtrabaho at magkakaroon po ng pera, di ba? Magkakasahod. So, yan po yung pinakamaganda na nakikita ng mga taong tumutulong kay Diwata na talagang worth it yung tulong nila kasi kumbaga ginawa lang tulay si Diwata, ginawa lang siyang kasangkapan para po makapagbigay ng tulong doon sa mas nakakarami pa, di ba? Kumbaga although na si Diwata yung pinibigyan nila ng tulong, but then pinapalaganap po ni Diwata yung tulong na yun doon sa mga taong nabibigyan ng trabaho. Yes, andoon na tayo sa Diwata. Si Diwata yung kumikita, si Diwata yung nakikilala. But then, tingnan din natin kung ano yung mga naging impact, diba? Kung ano yung mga naging factor doon sa mga binibigay na tulong ng mga supporters ni Diwata. So, natural lang po yan na mag-iba po yung personalidad ni Diwata, mag-iba din po yung kanyang pag-uugali kasi
what do you expect kay Diwata? Isa po siyang bakla. So, sa mga bakla kasi sobrang taklesa yan sila. Sobrang prangka yan sila. So, si Diwata kasi, hindi siya nakilala o hindi siya sumikat dahil si Diwata kasi hindi nagkaroon ng negosyo dahil sa mga bigay na supporters, kundi bago pa man nakilala si Diwata ay meron na po siyang business. Kaya nga po siya doon nakilala dahil sa kanyang Paris Overload na business na discover ni Alvin TV ba yun, no? So, bago pa man po sumikat si Diwata, meron na po siyang business. Diba? Meron na po siyang business at doon po siya nakilala. So, si Diwata, tao lang din po yan. Na napapagod, naiinis, diba? Naubos ang pasensya. Lalong-lalo na kung doon sa time na nai-istorbo na siya doon sa trabaho niya kasi sobrang po si Diwata. Sobrang focus po siya doon sa business niya. Sobrang mahal na yung kanyang business. Kasi matagal na panahon na pinangarap niya dyan. Kasi kung nakilala ninyo, nag-umpisa po si Diwata sa pagtitinda ng mga candy, ng mga sigarilyo, hanggang sa nakaipon siya, lumago. At talaga namang natupad niya yung pangarap niya na magkaroon ng sariling business, di ba? So, doon mo makikita na despite sa mga basing, sa mga discrimination, talagang meron nagpapatunay na talagang may kalidad naman yung Paris Overload ni Diwata kasi nakapunta na dyan yung hindi lang yung mga big and small content creator, but then tingnan nyo si Marvin Agustin, isa po siyang chef, may-ari ng restaurant, pero aprobado po sa kanya yung quality at saka yung timpla ng luto ni Diwata. Si Corina Sanchez na sikat din, na nakatikim na rin siyempre ng mga iba't ibang mga lasa ng pagkain, approve din sa kanya. Na andyan yung sino pa ba? No? Marami ang nagpapatunay na talaga namang masarap yung Paris Overload ni Diwata. Nagkataon lang siguro na siyempre yung mga tao iba-iba din pagdating sa taste. So siguro meron yung mga tao na iba din yung panlasa nila, kaya para sa kanila parang hindi swak, di ba? So natural lang yan kasi kanya-kanya tayo ng panlasa, kanya-kanya tayo ng taste pagdating sa pagkain, di ba? Pero dito mo makikita talaga na no matter what, talagang pinanindigan ni Diwata yung pagiging Diwata niya, di ba? Na kahit ano pang kasikatan na matamo niya, andoon pa rin siya nakafocus sa negosyo niya. Kasi ang iniisip ni Diwata is makakatulong din siya doon sa mga kaibigan niya, kababayan, na nangangailangan din po ng trabaho at nangangailangan din po ng pera. So, dito po sa Diwata Paris Overload, kung na po ninyo, na-observe ninyo, marami po nabigyan ng oportunidad, marami po nabigyan ng trabaho dahil po dito sa negosyo ni Diwata. So, natural lang yan guys, no? Natural lang yan na minsan masasabi natin na ang pera ay talagang binabago niya ang tao. Binabago ng pera yung tao. Pero pagdating kasi kay Diwata is what you see is what you get. Ganon talaga yung personality niya. Kaya nga diba, nabalita yan, nabugbog siya kasi talaga nakikipag-away siya. Kasi ganyan si Diwata, pag ayaw niya, pag galit siya, hindi niya kailangan magkipagplastikan para lang magustuhan siya ng tao. So kung nasubaybayan niyo yung mga history ni Diwata at sa mga nangyayari ngayon, na kung minsan ay sabihin mo parang suplado, suplada, or whatsoever na sabihin niyo, yan po ang totoong Diwata. At ako bilang sa personalidad ni Diwata na masabing mo bakla, diba, what do you expect, diba? Ang mga bakla po, yan po yung mga totoong tao na talagang kung ano yung makikita mo, yun yung makukuha mo sa kanila, diba? So, ayan guys, no? Sobrang thank you doon sa mga sumusuporta kay Diwata. Thank you din kay Diwata dahil dyan sa business mo. Ayan, marami kang taong natutulungan at ituloy mo lang yan dahil marami ka pang matutulungan ng mga tao. Natural lang yung bashing kasi yung mga bashers na yan din yung gasolina at magiging battery para sa tagumpay mo. Kasi habang binabas ka nila, lalo kang nakikilala at marami kang matutulungan pa. So thank you so much guys. God bless, and tuloy po nating subaybayan ang kwento ng buhay ni Diwata, ang Paris Overload na yan.